Karaniwan nating nakikita ang mga walang tirahan sa mga bangketa, kalye, kalsada, tawiran at kung saan pwedeng masilungan. Bahay kasi ang pangunahing tirahan ng mga buhay. Dito nabubuo ang pag-iisip ng isang bata. Dito nararanasan ang iba't ibang klase ng hirap at saya. At dito ang takbuhan natin kapag tayo ay napapagod na. Sementeryo ang pangunahing lugar para sa mga pumanaw. Dito nakahimlay ang lahat ng patay. Pero paano kung nakatira rito ay buhay pa at humihimlay kapiling ang mga patay? May tuturing pa kaya itong bahay? Napunta ako dito, may asawa na ako 19, 19. Tapos, siyempre wala kayong matira. Meron siyang kakilalang kumari na sabi, doon na lang kayo sa dyan niya. Sabi namin, sige. Umuupa kami pero maliit lang. Ang daming surot. Ang daming surot. Tapos hanggang sa nagbuntis na ako, yun nga, dito ko na pinanganak yung mga bata. Tapos tagal. Walang trabaho mister ko. Naglalabada lang ako. Tapos nakapasok siya 1993. Pero ang tagal. Dati dito kami. Giba tayo ang bahay namin. Demolition. Tatayo namin, demolition, gano'n. Tapos nung minsan sabi nung nagdidemo, saan ba nagtatrabaho yung mister? Sabi ko sa PTO. Sige, pasok na kayo doon. Kasi hindi na kayo didemolish doon. Yun, nakapasok kami doon 1993. Awa naman ang Diyos, di na kami dinidemolish. Ganun. Kaya na-permi kami dyan. Na-permi kami. Lumabas naman kami dito 2004. Kasi nga, na yan ginawa ng hanggang ngayon dito kami. Mga anak ko dito na rin lumaki sila hanggang sa nagkaanak na rin sila dito na nagkaapo. Hindi ka ba sasama? O dito tumayo ka na yan, magdadangwa tayo. Dali na. Tayo ka na. Siyempre, nangungutang na siyempre, pag walang benta. Yung nandoon na isang bata, ako rin nag-aasikin, ang mama niya pumapasok, ako rin nag-aasikaso. Ako lang naman nahirap yung magkapagod. Kasi sila nasa asawa ko, sa Isaya, lang naman ko. Sinukuha ko ng kapatid ko sa Cavite, iiwan ko ba yung mga yan? Sige na. Siyempre, kakain ako ng masarap. Yung mga ako ko, iniisip ko kumain na ba yun? Hindi ka rin mapakalipod. Kaya, tiis na lang kami, tiis na lang ako dito. Kasi may hanap buhay naman ako. Pag ando naman ako, siyempre iba talaga yung sarili mo. Iba kasi. Buwan nakapulaw sa ano lang naman, pag ako yung kasiyahan, yung Pasko. Pero pagka araw-araw, minsan 500, bihira ka lang pag naka-isang dito. Kung ang pinuhunan ko dito 2,000.
tubo na yung dito. Ang ganda din, may papaano. Oh, ito makapal. Kasi kaysa naman wala akong gamot. Kaysa naman nasa bahay ka lang. Oh, wala yun, wala ka rin dito. Kaya, pag ano, mari, yung Pasko, pag may okasyon, mari, February, Mother's Day, Father's Day, yun. Ganon. Tsaka pag linggo, okay naman, nakakabenta-benta naman. Hindi naman kami sa kali, kaya lang dito din, kaya lang wala kaming ano, sahig lang ng karton lang ang sapin namin. Tapos ang bubong namin ni plastic lang. Parang kulungan ng baboy. Parang kulungan ng baboy. Ayun. Mahirap kaya. Kaya nga, sabi ko, ayaw ko na ipadana sa mga apo ko, mga anak ko na ganyan. Kaya yun, buti lang mo. Minsan hindi kami kumakain, sa totoo lang. Sabi ng anak ko, Nay, ano, wala tayong pagkain. Mamaya pagdating ni tatay, sabi ko, baka may pagkain. O yun, buti pag sinabi kong gano'n, di na sila, ano, hirap namin noon, sa totoo lang. Kaya nga, sabi ko, pag ako nakaipon, pagpakabit ako ng radmeter para ano, mahirap pag walang ano, yung kuryente. Tulad ng mga apo ko, may initan. Kaya mahirap. Pag maingay, yan lang. So, saan ka? Minite! Eh, ako naman di, kahit may pera ko, maghahanap buhay talaga ako eh. Kasi, siyempre, pag may pera ka, hindi ka na maghahanap buhay. Eh, paano kung wala ka ng pera? Hindi rin ako aasa kay sa asawa ko kasi buwan na ng sahod. O diba, pag ginsinas, magkano lang matitira no? Kulang. Eh minsan yung mga apo ko, wala naman ding ano, yung baon ng mga bata, magkano araw-araw. Doon sa kinder, minsan 20 pamasahin namin. Paragay mo na 100 araw-araw o. Eh ilan yun, 5 araw yun. Tapos 100 pa dun sa asawa ko, dito 100 araw-araw. Saan nakukuha no, kung di ako magtatrabaho? Hindi sana ako ng gusto ko yung magkaroon naman din ng bahay na sarili, ganun. Tapos yung ano dito, siguro gusto ko na, siguro hindi naman sa pag ano, baka dito na rin ako mamatay. Eh kasi dito na rin din kami eh. Basta okay lang, no? Palagay maano ko yung mga apo ko na magandang ano, magandang katayuan nila, ganun. Eh, dasal ako na sana magkaroon ng trabaho mister ko. Sana kahit wala kami, wag lang magkakasakit ang mga anak ko. Sana wag mo na akong kunin ni Lord. Makita ko yung mga apo ko na hindi na mangyari ulit ito sa akin. Nung bata ko, nagtataka ako, ano nga ba ang kaibahan ng bahay sa tahanan? Ang bahay pala, ito ang ating tinitirahan. Ito yung may bubong, may mga pundasyon at may titulo. Pero ang tahanan, ito yung bumubuo ng pagdadamayan, pagmamahalan,
pagtutulungan at pag-asa ng isang kapwa. Napakaraming Pilipinong hikahos sa buhay. Maraming Pilipinong naghahanap ng masisilungan. Maraming Pilipinong naghahanap ng maayos na tirahan. Hindi man maituturing bahay kung nakikitira ka lamang sa mga patay. Pero sa panahon ng krisis ng bayan, apektado pati ang walang kamuwang-muwang. Kaya sana, sa pagdating ng panahon, ang nabubulok sa kani-kanilang mga trono ay magparamdam upang wala ng taong mangangamba kung saan siya sisilong kapag nagalit na ang panahon. Kay Nanay Tere, natutuhan kong kahit na wala ka pang permanenteng titulo sa mundo, basta't may tahanan kang mauuwian at makakasama mo. Di pababayaan, hindi mo ako iiwan, di ka nakalinlang.